Mabilis ang development sa Singapore, kaya't hindi kataka-taka na madalas magpalit anyo ang cityscape nito. At every time babalik kami, parang laging may bagong mapapasyalan. And kung 5 taon na rin since you last visited, tamang-tama dahil dadalhin namin kayo kasama ng teammates naming sina Mariah and Asta sa 5 sa mga bagong attractions sa SG. Hello there TP Traveler, we are Vince and Yosh. Please help us reach 100,000 subscribers dito sa YouTube. Kaya please subscribe and ring the bell para lagi kang in the know pag may new videos tayo. And kung sa FB ka naman nanonood, follow us and share mo na rin ang video na to with your friends. Welcome to Sky Helix Sentosa, ang pinakamataas na open-air panoramic ride sa Singapore. Sa tayog na 79 meters above sea level, kitang-kita mo ang buong Sentosa Island and ilang parts din ng mainland SG. Opened in December 15, 2021, ito rin ang unang carbon-neutral na attraction sa bansa. Hindi to yung tipong makaiwang kaluluwa na ride ha, mas chill ito na attraction. Pag upo mo dito sa gondola nila, marahan na steady lang ang pagtaas nito habang pumipihit, kaya na-enjoy mo ang view from all angles. Think of it as parang hot air balloon na nasa isang spot lang. Pwede ka rin magdala ng drinks. Swerte namin kasi when we visited, kami lang ang passengers so para kaming may private ride. Oh by the way, nagdadanggal ang legs mo habang nakasakay ka ha, and butas ang ilalim so igtingan ang hawak sa cellphone lalo na pag nagtitake ng pictures. Minsan na rin daw na may nahulog na iPhone mula sa taas, sabi ng staff ng kasama namin. Yep, may kasama kang staff sa taas na nagbibigay ng more info sa mga nakikita mo. Parang mini tour, ganun. 16 SGD ang entrance fee. May libreng drink na yan or pwede ring ref magnet. Pero pwede mo rin itong ma-enjoy using Klook Pass Singapore na i-explain namin towards the end of this video. Located to sa tapat lang ng Sentosa Station ng Mount Faber line ng cable car. Kung magsa-Sentosa Express na monorail ka naman, pwede kang bumaba sa Imbia Station and sundan mo lang ang mga signs paakyat ng stairs. Mga 5-minute na akyat din yan. Hindi kalayuan mula sa Sky Helix, matutuntun mo naman ang Sky Park by AJ Hackett. Si AJ Hackett ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa mundo ng extreme sports, lalo na sa bungee jumping. And yes, dito sa Sky Park Sentosa mo makikita ang nag-iisang bungee jumping site sa Singapore. Kahit medyo umuulan, hindi na napigilan tong mga thrill seekers na to oh. Pero hindi yan ang pinunta namin dito. Medyo mahal kasi ang bungee jumping. Nasa 89 SGD per person. Kaya dito lang kami sa mas mura pero mukhang fun pa rin na giant swing. 59 SGD lang to and kasama rin sa Klook Pass Singapore kaya mas sulit. Sa totoo lang, ayoko talagang itry ito dahil medyo matatakotin talaga ako and hindi naman ako mahilig sa mga ganitong rides. Ang usapan namin ni Yosh, siya lang ang gagawa. Pero nabook niya rin to for me accidentally. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa accidentally, pero sige na nga. Tapos medyo umuulan pa kaya nakadagdag pa sa drama. After quick briefing and konting hintay, turn na namin. Ako yung may hawak sa GoPro kaya si Yosh ang na-assign na hihila ng trigger. Ang galawan kasi dito, iangat ka pataas tapos kapag ready na, may mag-wave ng flag na signal to pull the handle. And once you pull the cord, doon pa lang mare-release. So heto na, nagsisignal na si Kuya sa baba. Yosh, pull mo na. Ano ba yan? Parang kulang sa vitamins. Let your spirit fly!
Yan ang tagline ng Sky Park and parang ganun na nga ang naganap. Feeling ko espiritu na lang talaga ako. Pwede daw kasi umabot sa 120 kilometers per hour yung pagbulusok. Diyos ko, bakit ko ba ginawa to sa sarili ko? Ilang beses din kaming umuugoy-ugoy pabalik-balik bago tumigil. Sabi ni Yosh, hindi niya raw na-feel yung parang hinuhukay yung sikmura. Ako naman, medyo na-feel ko pero sa unang dugos-dus lang. After that, parang mas chill na. Anyway, pwede up to 3 person at once dito sa Giant Swing. Okay, bago ka mag-react dyan, alam naming hindi na bago ang Art Science Museum. Pero madalas ay meron silang mga seasonal na exhibitions. Sa katunayan, when we visited, we were hoping to see its Spacewalkers virtual reality exhibit. Kaya lang, tapos na pala. Sa ngayon, ito ang mga bagong features. To see kung ano ang latest, visit this website. Pero kami, mas pinili na lang namin na experience ang kanilang permanent exhibition na Future World kasi hindi pa namin ito natatry before. Ito ay collaboration nila with TeamLab na kilala sa kanilang mga immersive na installations. Grabe ang saya dito, nakakamangha kasi talaga ang mga gawa ng TeamLab. Mas maliit to kumpara sa TeamLab Planet sa Tokyo, pero fun pa rin naman. Hindi naman nabago itong Future World, pero mayroon silang mga nirefresh noong 2018. Ang daming spectacular spots dito, lalo na itong transcending boundaries na may interactive digital waterfall and syempre, itong Crystal Universe. Nakaka-hypnotize ang paggalaw ng mga ilaw dito sa loob. Dito sa Future World, 21 SGD ang entrance fee pero covered din ito ng Klook Pass Singapore. Kung ang last visit mo sa Singapore ay before 2019 pa, pues bago para sa iyo ang Jewel Changi na katabi lang ng airport. Pero malamang ilang beses mo nang nakita sa mga pics and videos online ang pinaka-centerpiece nito na kung tawagin ay Rain Vortex. Ito lang naman ang pinakamatangkad na indoor waterfall sa buong mundo. Napapalibutan din to ng mga walking trails na nababalot sa iba-ibang mga halaman tulad nitong Shiseido Forest Valley. Parang kapag nandito ka, hindi pwedeng hindi mo siya titigan. Kaya stiff-neck din kasi lagi mo siyang lilingunin. Lalo na dati na may light show pa. Itong huling visit kasi namin, wala yung light show. Maganda rin pumunta sa basement ha. Iba naman ang datingan ng tubig dito. May pagka-mysterious. Ganun. Pwede kang mag-play with your silhouette sa pictures. O diba? Model yarn? Most visitors hanggang dito lang sa Rain Vortex ang nararating. Pero actually, kapag umakyat ka sa level 5, makikita mo naman ang Jewel Changi Canopy Park. Ang dami rin pwedeng mag-enjoy dito pero most of them ay may entrance fee. Tulad nitong canopy bridge that will allow you to admire the waterfall from the top. But what we enjoyed the most ay itong bouncing net. Ibang klase ang galak ko dito, promise. Parang naging bata ako ulit. Imagine, tumatalon-talon ka sa net na suspended sa pinakamataas ng mall pero dahil net ang tinutungtungan mo, kitang-kita mo rin yung ground floor 25 meters sa baba. Kasyokot sa umpisa mga best, pero eventually, hindi mo na mapapansin and magbabounce ka na lang din. May mga beach balls din na pwede mo paglaruan. Si Yosh, ilang beses na nagtaas baba dito sa slide nila na gawa rin sa net. By the end of it, tagaktak ang pawis namin sa kakatalon. And kahit nakatungtong na kami sa flat surface, feeling namin nagbabounce pa rin ang paligid. Ang lala. 22 SGD ang entrance fee dito sa bouncing net pero kasama na dyan ang access sa iba pang features ng Canopy Park like Discovery Slides, Foggy Bowls, Petal Garden, and Topiary Walk. Pwede mo rin ipa-cover ito sa Klook Pass. Hindi rin naman bago ang Gardens by the Bay pero meron silang mga bagong bukas na zones. Isa na dyan ang Floral Fantasy. Tulad ng Cloud Forest and Flower Dome, indoor attraction to. Dito pwede mong i-admire ang napakaraming mga floral arrangements sa gitna ng isang makulay and lush na garden. Hindi mo mafe-feela na sa loob ka kasi sobrang maaliwalas dito. May isang glass enclosure din kung saan makikita ang ilang maliliit na poison dart frogs. Marami ring mga IG-worthy spots kung saan ka pwedeng umaraw-aura. Para ka kasing nasa gitna ng isang magical na gubat. Alam mo yun? Pero sa totoo lang, maliit lang to and hindi kasing grand ng Cloud Forest or Flower Dome. So kung first time nyo dito sa Gardens by the Bay, mas yun muna ang i-prioritize nyong i-visit. Pero kung been there, done that ka na doon, tsaka mo na i-push to.
May isa pang bago dito, yung Kingfisher Wetland. Pero like always, kinapos kami sa oras kaya hindi na namin na-achieve. Pero at least may babalikan kami next time. Nga pala, ang main attraction sa Gardens by the Bay ay pwede rin i-cover ng Klook Pass. Speaking of Klook Pass, kanina pa namin na-mention pero ito na, explain ko na. So itong Klook Pass Singapore, instead na magbabayad ka ng entrance isa-isa, pwede kang bumili na lang ng pass na to tapos magkaka-access ka na sa marami sa mga attractions sa SG. Available to sa 2 attractions hanggang 7 attractions, tapos ikaw ang mamimili. Ito ang list ng mga sites na pwede mong gamitan ng Klook Pass. Kasama sa listahan ng ilan sa nabanggit ko kanina like ang Giant Swing, Sky Helix, Flower Dome, and Cloud Forest ng Gardens by the Bay, Future World ng Art Science Museum, and Bouncing Net ng Jewel Changi. Pero marami pang iba like round trip sa Singapore Cable Car, Marina Bay Sands Observation Deck, and even Singapore Flyer. With this, pwedeng malaki ang matipid mo depende sa kung ano ang ibubuk mo. Kaya nire-recommend namin na ang i-cover mo ay yung mga mahal ng entrance fee like yung Giant Swing and Gardens by the Bay para mas masulit mo talaga. Need pa rin i-reserve ang attraction separately ha. For more details or to book, check nyo yung Klook link na ilalagay namin sa description and pinned comment. Mas i-explain to ng teammate namin si Aston na ganito friend in the future, so subscribe na kayo ngayon pa lang sa channel niya. You can also show your support by helping us reach 100,000 subscribers dito sa YouTube, so hit the subscribe button now and ring the bell para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, don't forget to follow this page and share this video with your friends. You can also follow us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @ThePortTraveler, single L. Kung meron kayong Spotify or Apple Podcast app, follow and tune in na rin to the Port Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!